Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipino SE. So, ngayong araw, another update naman tayo. Patungkol naman ito kay Mayor Alice Go, ex-Mayor Alice Go pala, o sa mga pugo-pugo at saka siya, former Chief of Police. Diyos ko po. So, ang video ito ay mula kay Taga-Usig. So, yun, meron itong pamagat na halak former Chief of Police ng Bamban kumanta, Vietnamese national pinalayas upang di makapagtistigo. Nako, eto na naman sila sa mga marurumi nilang taktikan. So again, ang Taga-Usig, supportahan nyo yan. Also, courtesy na din sa House of Representatives. Tapos syempre, bago nyo iwan yung channel natin, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipino SE. Sa mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, hala former Chief of Police ng Bamban kumanta, Vietnamese national pinalayas upang di makapagtistigo. Grabe. So again, ang Taga-Usig, House of Representative, Filipino SE. Like, comment, share, subscribe. Stop. Major De Mayo. Again. Start zero dapat. Major De Mayo. Natatanda mo yung panahon na pumunta sa iyo yung Vietnamese na nakatakas doon sa Sunyuan Corporation sa barangay Anupol, Bamban, Tarlac? Yes, Your Honor. Who informed you na may tumakas na Vietnamese national doon? Yung may-ari po nung lote kung saan po siya natagpuan. Ang nag-inform sa iyo yung si Mr. Santa Maria? Are you sure? Yes, Your Are Honor. you sure, ha? Yes, Your Honor. Kasi meron silang affidavit that was signed, ha? Ha? Baka pag nakita ko doon sa affidavit nila na hindi sila tumawag sa iyo, I'm telling you, sino tumawag sa iyo at nagsabi? Huwag na kayong magsinungaling dyan. Kung ayaw yung lumaki palalo yung mga iano sa inyo, nako. Na pumunta ka doon sa Samaritan. Former Chief PNP ng Bamban, tuluyan ang kumanta sa harap ng kamara. Alice Go at mga kasosyo nito, nangangamba na sa kung anong maaari pang sabihin ng Chief PNP sa mga mambabatas. Kinabahan pa naman si Bato nun, yung sa anong tawag doon? Police, Chief of PNP. Buti hindi siya. Or I don't know. Ang Taga-Usig, support nyo yan guys, subscribe. Halos maihisa sa lawal ang former Chief PNP ng Bamban na si Police Major Perfecto Di Mayo matapos mahalungkat at questionin ni Santa Rosa Laguna Representative Congressman Dan Fernandez ang ugnayan nito ng nooy Bamban Mayor Alice Go at mga kasosyo nito. Sa pagdinig ng Kamara ukol Astig din tong mga pormahan ni sa nagpapatuloy na investigasyon sa mga iligal na operasyon ng Pogo, ay harap-harapan itong ginisa ang dating Chief of Police ukol sa ginawa nito sa isang Vietnamese national na si Nguyen Minh Duc. Ayon sa PAOK, ang naturang Vietnamese ay isa sa kanilang witnesses complainant doon sa original case na i-file nila laban sa unang 8 foreign nationals na nakasuhan ng PAOK. Gusto raw kasi ni Major Di Mayo, ayon kay Kong Fernandez, na patahimikin ang naturang Vietnamese upang hindi na kumanta laban sa kanya at kay Mayor Alice. Hindi lang naman dyan yung mga pagpapatahimik kasi yan naman talaga yung taktika parati ng mga sindikato. Kapag may nahuhuli sa kanila, tinatakot nila. Yung iba pa dinidedo Rito ang video na hawak nila kung saan sinabi ng naturang Vietnamese na mas gugustuhin na lamang umano nitong kitilin ang buhay kesa ibalik sa Sunyuan. Dagdag pa rito ang plane ticket. Ganun ka brutal. Na binili umano ni Di Mayo para kay Nguyen Minh Duc upang umuwi na lamang sa Vietnam at hindi na makakanta pa laban sa Pogo at sa kanila na mga opisyalis ng PNP sa panahon ni Go. Mas namutla pa si Di Mayo nang malaman ni Congressman Fernandez na nagbigay umano ito ng affidavit of assistance sa naturang Vietnamese. Lalo pa at klarong nakasaad ito sa affidavit na isinumiti ni Nguyen Minh Duc kung saan sinabi nga rito na inoferan umano siya ng affidavit of assistance ng PNP at isang Cebu Pacific ticket para makauwi na umano siya sa Vietnam at hindi na siya makabalik pa sa Bamban. Sa mga matitibay na ebidensyang hawak ngayon ng Kamara ay siguradong kabado na ang mga galamay noon ni Go dahil unti-unti nang nakakalkad ang katotohanan sa likod ng kontrobersyal na Pogo at sa mga malalaking tao na nasa likod nito. Kaya pala, lumipad agad siya or pinalipad nga siya ng mga hari-harian nila dyan
Alice. I'm asking, sino yung chief of police mo during that time that you were the mayor of... Major Perfecto, kung hindi po ako nagkakamali. Ang mayor mo during that time, ang chief of police mo during that time is si Major Perfecto de Mayo. Opo. Okay. We have invited Perfecto de Mayo. Andiyan ba si Major Perfecto de Mayo? Sa yung chief of police ng Banban, Tarlac. Andito ba? Can we invite the Police Major Perfecto de Mayo, the former chief of Perfecto pa naman siya. Di siya pwedeng magkamali. police of Bamban? Have you taken your oath? Page, can you assist Major? Para sa akin dati yung mga oath na yan, anong silbi ng oath na yan? Malaki pala yung ano niya, 'di ba? Use dyan. Have you taken your oath? Yes, Your Honor. Okay, okay. Major De Mayo, natatanda mo yung panahon na pumunta sa iyo yung Vietnamese na nakatakas dun sa Sunyuan Corporation sa barangay Anupol, Bamban, Tarlac? Yes, Your Honor. Who informed you na may tumakas na Vietnamese national doon? Yung may-ari po nung lote kung saan po siya natagpuan. Ang nag-inform sa iyo yung si Mr. Santa Maria? Are you sure? Yes, yes, Your Are Honor. you sure, ha? Yes, Your Honor. Kasi meron silang affidavit that was signed, ha? Wala. Baka pag na Ano to? Chinese din ba to, men? Chinese din ba? Or Filipino lang? Parang Chinese yung ano niya eh. Forma niya. Parang lang naman. Para sa akin. nakita ko doon sa affidavit nila na hindi sila tumawag sa iyo. I'm telling you, sino tumawag sa iyo at nagsabi na pumunta ka doon sa Samaritan? Si Santa Maria mismo. Si Santa Maria mismo ang nagsabi sa iyo. Tumawag po siya sa talk po namin, Your Honor. Tumawag sa iyo. Yes. Okay. Sa TOC po namin. Okay. So siya tumawag sa iyo at pumunta ka doon. Actually, yung investigator po natin. Yung, Sino yung investigador na pumunta doon? Si Eduardo Hipolito, Your Honor. Hipolito. Anong time and date mo na-receive yung pagtawag ni Mr. Santa Maria? You have to be precise, ha? Tama. Ito din yung, hindi kasi PNP chief nga siya, di ba? So, ano siya, ready siya. Meron siya mga papel. Hindi gaya ng ibang resource person na pumupunta dyan, walang dalang mga papel. For example, sila Alice Go, wala silang mga ganyan ba? Mayor pa man din siya, dapat ready na siya, di ba? Kaya nung tinatanong na siya, wala siyang masagot. So, kudos kay sir. So, sana lang hindi ka magsinungaling. Okay. Major De Mayo, ha? Ikaw ang chief of police ni Alice. Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. Okay. Anong time and date? Sa record po namin, Your Honor, February 25 po. February 25. This year. 2024. Okay. Okay. According sa affidavit ni Nguyen Minh Duc, ito yung ito yung nagsuffer kaya tumakas eh. And he was saying doon sa Samaritan na ano ba, restaurant ba 'yon? Restaurant ba 'yon? Yung Samaritan place? Hindi po, Your Honor, parang farm po siya. Farm. Lugar po nung compound po ito ni Mr. Santa Were Maria. you aware that this Yung mahilig sa farm ang mga Chinese. Vietnamese national wanted to kill himself? Meron tayong video na ilalabas natin dito that he wanted to kill himself kaysa sumama sa inyo para ibalik Grabe. doon sa Sunyuan. And did you offered an affidavit of desistance to this Vietnamese national? Yes or no? No, Your Honor. No. Yes, Your Are you Honor. sure? Yes, Your Honor. Kasi kasama ba PAOK TF? Kasama ba sila sa kaso na pinila ng PAOK about this issue regarding this Vietnamese national, si Nguyen Minh Duc? Si Mr. Duc or Danny is one of our witnesses complainants po doon sa original case na pinail natin laban doon sa unang 8 foreign nationals po na nakasuhan natin. Okay, De Mayo, did you purchase or somebody ordered you to purchase a flight, a one-way ticket going to Vietnam? No, Your Honor. Are you sure? Yes, Your Honor. Nako. At yan ay dahil tinanong yan, merong nakaambang ebidensya yan. Grabe, sobrang laki pala talaga ng organisasyong to, men. Grabe. Again, De Mayo, Under oath ka. I'm again warning you, Nawawala lang yung ticket dito. Pero I got the ticket, the one-way Ala. ticket of Cebu Pacific
And we will try to find out from Cebu Pacific who purchased this ticket for ayan na, yung ticket na yan. Somebody bought this sa Cebu Pacific para ibigay doon kay Nguyen Minduk. And Grabe, binilhan pa ng ticket. Alagang-alaga. affidavit of desistance was offered to him. As a matter of fact, yung kanyang affidavit, nakasulat dito, accusing the PNP for offering that affidavit of desistance and offering as well this Cebu Pacific ticket para makauwi na siya at hindi na siya Anak bumalik ng... doon sa Bamban. Ano yun, pinatakas? Para manahimik or pinatahimik? Now you are Grabe. denying all of this. Yes, Your Honor. You're Lagot denying that you ka. bought this. I did not bought that, Your Honor. So sino bumili nito? I don't know, Your Honor. Hindi ba si Mayor Alice Go ang bumili nito? Mayor, hindi ba ikaw bumili nito? Okay. So maliwanag ha. In the next hearing, Mr. Chairman, we'll be asking the Cebu Pacific through Mr. Frederick Go to give us a detail of the February 27 booking date 2024. Booking reference number OF7NNS. Flight from Manila to Ho Chi Minh. Okay? What if ibang account yung pinang-book or dummy account? Wala rin. So, basically, we will be able to find out sino ang bumili ng ticket na to. Kung ikaw o somebody ordered you para bilhin ng ticket na to. Yun lang. Oo nga, no? So, kung ibang tao pala, possible na inutusan lang siya. Yeah. Hindi. Gusto nilang pauwiin si yung Vietnamese para hindi na siya tumistigo against the yung sa Pogo and at the same time doon sa mga opisyal sa PNP. Okay. Grabe. Ang dumi-dumi. Grabe, no? Parang mga nasa pelikula lang to dati. Ngayon nangyayari na sa totoong buhay. Paalisin mo para hindi magtistigo. Well, mas ano pa nga yan eh. Mas may worse pa nga dyan eh. Diduin eh. Yung mga witness. Alright. So, Miss Alice Go, balik tayo dun sa issue ng kanina a lot of congressmen were asking about if you identified a certain Ho Jing Yang na kapatid ni Michael Yang. Do you know Ho Jing Yang? No, Your Honor. Your Tanggi yan. Honor, yung picture po na pinakita po sa akin kanina. Yes. hindi Pakita ko- natin. Hindi, Opo. Kailan ba umamin yan? si Ho Jing Yang, hindi mo siya kilala. Yung And- picture po, Your Honor, na pinakita po kanina na both dalawa po. Yes. Wala po akong kilala kahit isa po doon. Wala kang kilala doon. Kailan ka ba nakakilala, Alice ka? Wala po. Okay, hindi, Michael Yang, may kilala ka Michael Yang? Wala ka nang kilala. Sige, before that, Mr. Chairman, allow me to kasi you were telling the Senate that yung pag alis mo sa Pilipinas ay you testified ba sa Senate that you hindi ka nag-testify doon about yung travel mo palabas ng bansa? Opo. Mr. Chair, I just wanted to show something, and this might help the inquiry of this Quad Committee in relation to the flight of Miss Alice Go and maybe some of her companion. So siguro ilabas lang muna natin yung yan. We were able to gather this information sa CAAP, no? And from Manila, nung I think that was on August, from Manila to Singapore, meron pong tatlong Chinese na mga pilots. Si Captain Chin Kian Tan, si Guan Seng Lo, si Yung Sen Gao. At ang gamit po nila ay Pacific Flight Services Company. Umalis sila ng Manila papunta ng Singapore at wala silang pasahero. Ano yun? Special lang? Grabe, walang pasahero. Yaman. Noong naman, sumunod na same another week, from Puerto Princesa, pumunta sila ng Singapore. Certain personalities, pilots here, wala rin silang pasahero. Hala. Ano yun? Kargamento Second natin, lang? second natin. Dito naman po, from Clark, point of origin nila, pumunta sila sa Kota Kinabalu. Meron din po silang tatlong Chinese na mga piloto. Si Captain Kuo, Li Quan, si Chang Fortune, si Wang Shengkai, si Chen Yu. Mr. Chairman, wala rin silang pasahero. Ito noong June 30, 2024.
At ikatul Ginagawa na talaga nilang kalokohan itong Pilipinas, men. Nag-uugat na tong mga to dito eh. Dapat talaga mabaklas na tong mga taong to dito eh. Pasensya na, bulol-bulol. naman dito, Mr. Chairman, kung mapapansin mo, noong July 3, PhilJets Aero Charter Corporation, Puerto Princesa, papunta rin ng Singapore. Ang kanilang mga pilots are all mentioned here, wala rin silang pasahero. So we need to investigate this matter, and we will be inviting yung immigration, custom, and quarantine. Kasi alam niyo itong mga charter flight na ganito, miski yung mga cargo flights, chine-check po yung mga tao or yung mga cargos or yung mga dala-dala nila doon sa private plane. And we want Ito yung some kind suspected din ni Tulfo dati na baka na sa mga charter flights na ganyan, wala silang pasahero, pero malay natin pinasok pala nila dun sa kargamento, or pinalabas lang nila na walang pasahero pero meron pala. 'Di ba? And of course, makakalusot talaga 'yan kasi 'di ba? May pera-pera lang naman 'yan eh. to ask the Bureau of Immigration. Andito po ang Bureau of Immigration? Yes, ayan pala. Ito ang na naman yung BI. BI. Can you kindly check these charter flights? Marami itong mga hawak kong mga charter flights na wala silang laman. Papunta sa Singapore. From Singapore o kaya going to Kota Kinabalu, Malaysia. So, can yes, we solicit some answer, please? We'll have it check, Your Honor. At the end of the committee hearing, Your Honor, I'll just get, if it's possible, to get copies of those. I will be giving you all these documents. Yes, Your Honor. Thank you, Your Honor. Yeah, okay. Custom. Grabe. Andiyan ba custom? Ang yaman ng sindikatong to kasi nakokontrol niya, marami siyang nakokontrol na ahensya. Yaman. So we'll be asking also custom kung nagbabalanse po yung declaration ng CAAP, declaration ng immigration, declaration ng Bureau of Customs, and declaration ng quarantine. Kasi iba-iba po yan eh. Bago sila umalis dito, dapat lahat yan may checklist sa kanilang tinatawag na general declaration. Otherwise, kapag hindi nag-match-match to, there must be something wrong with this, Mr. Chairman. And I believe, do sa period ng from June, last week of June, up to August, doon natin makikita kung talaga sila nagbiyahe ng cargo, private plane, or talaga nagbiyahe sila sa pamagitan ng bangka papunta doon po sa Malaysia or Singapore. So possible na naloloko lang din pa si Alice Go na nagbarko sila. Kasi siguro baka pinaprotektahan ni Alice Go yung if ever na dito nga siya sa BI dumaan. My God. Grabe. Ang sasama niyo. Alice, during the time that you were testifying in the Senate, you did not confirm the testimony of Alice Go, no? Of Sheila Go, right? I confirm po yung kay Sheila po. Nag-confirm ka na nagbangka kayo? Opo. So, how many days nyo nakuha yung biyahe? Your Honor, dahil po nung Monday po, final po ako ng immigration. Kaya ngayon po, I invoke my right against Okay. self-incrimination. Sige. Sorry po talaga. Sino? Si Cassandra, kasama daw si Cassandra. Hindi, si Cassandra, nag-ano siya, nag-plane eh. Pero during that time, sa Senado, sinabi mo yun, di ba? Na nagbiyahe kayo? Opo. What's the difference of telling us? Nung time po kasi wala pa pong kaso. Nung Monday po, finalan na po ako ng immigration. Anyway, Mr. Chairman, the documents or the testimony of our resource person can be used as well by this committee for that purpose. Okay. Kahit na wala ka namang kaso, hindi ka pa rin naman magsasalita eh. Niloloko mo lang naman talaga kami dito eh. So, ngayon naman, yung sa raid sa Cagayan, I'll be asking the region, Cagayan de Oro City. Andiyan ba yung PNP nung region? What region is that? The Cagayan de Oro City? Region 10. Sige, I'll be asking the region 10, please. And the Chief of Police of Cagayan de Oro City, what is the name of the PNP? Good afternoon, Your Honor. Police Colonel Salvador Adam, Your Honor. Police Salvador, did you take Salvador Adam, Your Honor, Region 10. did you take your oath? Yes, Your Honor. Huwag kang magsisinungaling Ito din yung isa sa nakakalungkot eh. Yung mga supposed to be tagapagligtas natin is nasasangkot sa mga ganitong gulong mga sindikato na to. Okay, can you kindly tell us about
what transpired during your operation on the raid of the alleged Pogo in Cagayan de Oro City? Your Honor, I would just like to inform you, Your Honor, that we have not conducted any raid against Pogo, Your Honor, under my term. But Hindi pa ako. You mean hindi ka nag-conduct ng operation doon sa... It's all over the news. Cop raid, alleged Pogo hub in Cagayan de Oro. Police have raided an alleged Pogo hub inside the subdivision in Barangay Cugman, Cagayan de Oro. During the operation, police found that the area appeared to be dormant. that's not a raid, Your Honor. That's an inspection, Your Honor. Oh, it's an inspection. Yes, Your Honor. Actually, Your Honor, the Pogo operations in Cagayan de Oro City already ended last July 2023, Your Honor. Pero meron silang Pogo talaga doon. Yes, publicly, Your Honor. And you were able to see all the desktops kasi nandun sa report eh. Yes, Your Honor. Na meron pang mga computers. Talaga ba? Kasi syempre kapag sabi nila, nag-check lang sila doon, 'di ba? Syempre, wala kayo ipapakitang ano diyan or yung Pogo na 'yan, hindi yan magpapakita ng mga hindi kaaya-aya. Of course, malinis yung ipapakita nila. 'Di ba? So siguro ang yung mga ganito is ano ba? Either pinapalusot or ano ba, hindi talaga chinek ng maayos or naisahan lang talaga sila. Diyan lang eh. Meron pa mga chairs, meron pa mga Only tables. chairs and tables, Your Honor. Ha? Chairs and tables, Your Honor. No. No more computers, Your Honor. But sa picture, meron computers. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, read nyo, oh. Ayan. Mga computers yan, di ba? Di ba? Wala bang computers? Ano ba yan? I think that's chairs, Your Honor. Because on the report, on the news report, ayan, oh. Alleged use by a Pogo were still there, including computer desks. Walang computer. Walang Computer computer. desk lang. Yes, Your Honor. Okay. Sige. Do you know that the company is owned by the Philippine Sangian Steel Corporation? Your Honor, the name in the was reported to me, Your Honor, is Oro 1. This Oro 1 Incorporated, Your Honor. Oro 1? Yes, Your Is Honor. it a part of the PBDEC, the Philippine Industrial Authority? Your Honor, PBDIC is located in Taguluan area, Your Honor, while this place, Aluana compound, is located in Cugman, Cagayan de Oro Yes, City. but this is owned by the same person. Am I correct? I have no idea, Your Honor. You don't have any idea. Yes, Your Honor. But I have an idea. I have an answer to my question. This is owned by the same person. And you know who owned the same place? Ng Philippine Sangia Steel Corporation and that one that you have inspected? Again, Your Honor. Kahit anong inspection dyan, kung merong padulas, lilinis at lilinis talaga yan. 'Di ba? Ganyan naman talaga yung mga modus operandi ng mga mga kumpanya eh. Kung baga parang ang nakikita natin kahit nga siguro yung mga 'di ba, may issue dati na hindi maayos yung papapasweldo, hindi tawag diyan, hindi yung mga benepisyo. Tapos yung iba 'di ba nagrereklamo sa DOLE ata 'yon. Tapos yung mga trabahante, hindi nila nakukuha yung tamang hustisya para sa kanila. Kasi kung i-check na yon ng DOLE, parang wala silang nakikita or I don't know if nagbubulag-bulagan lang ba sila. 'Di ba? So, ganito, kahit anong inspection mo, kung ayaw mong ipakita yung hindi talaga makikita yon. Do hindi ko sinasabing sila sir yun. Pero siguro merong mga ganyang pangyayari kasi hindi naman magtatagal yung mga Pogo na yan kung Kasi 'di ba every renew nila ng mga permits nila parang chine-check sila. Pero bakit nagkakalusot pa rin? So either naisahan sila ng Pogo, which is I don't know kung naisahan ba talaga or may something. Kilala mo ba, kasi tinatanong ko kung kilala mo, sabi mo hindi mo kilala yung owner noong in-inspect ninyo at yung Philippine Sangia Steel Corporation. Yes, Your Honor. Ang may-ari nun ay si Mr. Tony Yang. Si Mr. Tony Yang ay si Jin Xiang Yang na kapatid ni Michael Yang at kapatid ni Ho Jing Yang. You don't know that? I have no idea I only know Mr. Yang, Your Honor. I want to show you a picture. Baka maalala mo kasi taga-Cagayan ka. Major, Colonel, pakinggan mo ako. Ba't kasali sa picture yan? Nako naman. You are from Cagayan de Oro City. Yes, Your Honor. And you are Chief of Police of Cagayan de Oro City. Yes, Your Honor. Kung taga ron ka, kilala mo yung mga negosyante doon. Am I right?
Not all, sir, Your Honor. Hindi mo kilala to bilang head siya ng Chamber of Commerce sa China, sa Cagayan de Oro. And I will show you a picture. Can you kindly show it? Yan, kilala mo siya. Tony Yang, kapatid ni Michael Yang at kapatid ni Ho Jing Yang na nagkaroon ng transaksyon kay Alice Go through a financial transaction of almost 3.3 billion. And this is the eldest brother of Michael Yang and Ho Jing Yang. Do you know him? Wait lang, familiar sa akin yung Michael Yang. Sino nga yan? Na mental block ako. Wait, Yes or search no? natin. No? Yes, Your Honor. The Kilala picture mo? in the middle, Your Honor. Yes, so kilala mo. Popular yan. Hindi pwedeng hindi popular yan. Ha? Anyway, I will show you another picture. No, not that one. Balik. Balik. Okay. Yan. Alice, wala kang kilala sa tatlong yan na magkakapatid? Si Wala Ho Jing po. Yang, si Jian Xing Yang, at si Hong Ming Yang? Wala po. Wala kang kilala talaga Wala dyan? po, wala Sa po, mga wala yan? po. Wala Yung po. si Hong Jing Yang na Kapag maiipit na, wala po. paki-forward mo yung transaction nila. Yung si Hong Jing Yang, Mr. President. So, yun lang naman mga kanoisis. So, kayo na masasabi nyo doon? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video yun ay mula kay Taga Usig. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Subscribe nyo rin. Tapos, syempre, kung trip nyo naman ng ganitong reaction video, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin. Pilipino, like, comment, share, subscribe. Also, courtesy na din sa House of Representative, ano? At syempre, sa Senate of the Philippines na rin. So, kita nyo naman yun, men. Ay, nako. Ang daming sangkot. Grabe. Pati yung PNP Chief of Police, nandun din. Kasali din. Ipit na ipit din. Tapos parang I think yung tono ni Dan Fernandez is parang siya eh. Parang alam niya na. Or siguro alam niya or nababasa niya na parang nagsisinungaling lang. Kayo ba guys, do you think yung PNP police na yun, do you think nagsisinungaling ba siya? Comment nga kayo sa baba. Grabe yun yung kay Michael Yang, tapos related din. Minsan ba, medyo na siya, nakaka-cringe na siyang isipin, men, na sobrang laki pala talaga ng reach ng nito. Napakalaki ng reach ng sindikatong to. 'Di ba? Kasi nagagawa nila lahat eh. Biruin nyo yung Vietnamese national. Pinaalis ba naman para hindi na magtestigo? So I think same lang din ito sa nangyari kay Alice Go. 'Di ba? Kung iisipin mo kung gaano sila kamakapangyarihan, isipin nyo na lang yung kay Alice Go. Paano siya nakatakas? Sobrang usap-usapan siya ngayon, like halos lahat ata ng tao dito sa Pilipinas kilala na siya or narinig yung pangalan niya. 'Di ba? Especially sa mga government na mga agencies, especially sa BI, sa mga pantalan. 'Di ba? Of course may mga warnings na 'yan, pero nagawa niya pa ring lumusot. 'Di ba? So isa lang ang ibig sabihin niyan. Merong pera na nagpapagalaw diyan. Kasi bigla siyang nag-vanish na parang bula eh. 'Di ba? Tapos ngayon, malaman-laman natin, meron daw siyang some kind of infection sa lungs niya. Ewan natin kung totoo ba 'yun. Tapos nag-a-attempt pa siya na mag-bail. Para saan ba? Para tumakas na naman. Kapag ito talaga si Alice Go may nangyaring masama sa kanya, wag naman sana wala na. It will remain unsolved. Baka yung utak ng pugong to is wala. Nandyan pa rin. Pakalat-kalat pa rin at patuloy pa rin sa mga transaksyon niya. Patuloy pa rin sa pagsira ng Pilipinas. 'Di ba? Dapat kasi dito ina-action na agad eh. Grabe. From Cassandra Ong, tapos yun kay Michael Yang, tapos yung mga police, tapos sa BI, sa PSA, mayors to mayors. Grabe. Ang daming connection. Mga businessman. Harry Roque pa daw.
Kasi sa Poga may mga involved din. Involved din yung dating Pangulo. Involved siya sa issue. Hindi natin alam kung involved nga ba talaga siya. Yun pa lang yung aalamin. Pero kung iisipin mo ba, ang lawak pala na ito, men. Grabe. Sobrang mapera. Ito si Alice ko talaga, dapat nila itong ingatan eh. Kasi nasa peligro talaga yung buhay niya, men. Pero I think natapala na siya eh. I think tinakot na yan ng husto or parang pinangakuan siguro yan na wag kang magsasalita dahil goodbye ka talaga kapag magsasalita ka, something like that siguro kasi may natatanggap din siyang death threats, di ba? I don't know lang if I think sobrang powerful siguro kasi up until now hindi pa naman talaga totally si Alice Go eh. Kinanta yung yung pinakaulo talaga. 'Di ba? Parang nasa galamay-galamay pa lang. But luckily na lang kasi yung mga investigador natin, ginagawa ng mga congressman ng senador is talaga sila. Hinihimay talaga nila lahat ng pwedeng may connection. Which is, yun, nagbubunga naman. Minsan nga lang, medyo nagugulat tayo. Kasi, oh my goodness, involved pala itong mga taong to. 'Di ba? Dumating pa sa puntong mayor to mayor. Ang nakakatawa dito, kahit nalantaran na yung mga ebidensya, tanggi pa rin ng tanggi si Alice Go. 'Di ba? Ay nako. Sana matapos na to, men. So, yan lang naman. Again, ang taga-usig, House of Representatives, Filipino IC. So, comment down your opinion below din. Yeah, Filipino IC is out. Like, comment, share, subscribe.